Amen. Malakas mong palakpak para sa ating Diyos na buhay. Napakasarap ang puri sa Panginoon. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa isang linggo na nagdaan na tayo kanyang sinamahan, iningatan, ginabayan ng Panginoon. No? Ang sabi nga, no, sabahan niyo po ako, sabi sa 1 Thessalonica 5 verse 7, ang sabi dito, magdala kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Hello, church? No, sabi ko ng salita ng Diyos ay, tayo daw po ay magalang palagi, manalangin at magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. So, ibig sabihin, no, ano ba yung nangyari sa'yo sa mga lumipas na araw, lumipas na panahon, pangit man yan o maganda, sa likod niyan, may ginagawa ang Diyos. Amen. May nangyari man sa'yo na hindi mo gusto, pero may dahilan ng Diyos kung bakit nangyari. Ang nais ng Diyos ay ipagsigawan mo yung ginawa niya sa buhay mo. Amen. So, sino po, no, sa mabilis na oras ay inanyayahan ko po ang gusto magpasalamat sa Panginoon. Sa una po sa baba. Sino po ang nais magpasalamat sa Panginoon sa mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Mama. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa lahat, lubos ko po na pinasalamatan ang Diyos na buhay sa aking buhay dahil totoo po na di po siya nagpapabaya dahil itong linggo na to marami po talagang binabato sa Satanas na problema sa pamilya. Amen. So, napakabuti po ng Diyos dahil bago pa man po yung problema na dumating, salamat po sa Diyos dahil nakadaan na po yung mga solusyon. Amen. Dahil nung nakaraan, yung kapatid ko, yung mga anak niya po sa Mindanao, tumawag po sa akin yung dati niyang kinakasama. Amen. Na yung mga anak niya daw, gusto daw niya dalhin dito or sa doon sa pamilya namin sa Surigao. Amen. Pero pinanalangin ko sa Diyos na sabi ko, dalangin ko na lahat ng yun ay masolusyonan. Pero salamat po sa Panginoon, hindi po nagpapabaya ang Diyos pagka tayo po'y lumapit sa Kanya. Pagkalubos po tayong nahihirapan at nabibigatan sa ating mga pasanin, sa Diyos lang po tayo lumapit. Amen. Yun po ang ginawa ko. Kaya po, yung bigat, hindi ko po naramdaman. Ang solusyon po ay naroon po agad. Amen. At salamat po sa mga tao na ginamit po upang yung financial, amen, makaabot sa kanila. Salamat po sa Panginoon dahil kagabi, nandun na po sila sa Surigao. Amen. Ligtas po silang nakarating doon dahil mula Usamis ata is 8 hours ang biyahe. Amen. Salamat po sa Diyos dahil kanina in-update ko sila. Nandun na po sila kasama po ng aking tatay. Amen. Mabuti pa sila nagkasama-sama. Amen. Pero pinasalamatan ko ng lubos sa Diyos dahil ang pamilya ko, bagamat wala kami, pero yung mga bata, sa kagalakan ng tatay ko, natutuwa po ako. Nakikita ko po yung kasiyahan sa kanyang mukha kanina. Amen. At lubos ko din po pinasalamatan sa Diyos yung araw-araw po niyang ginawa sa buhay ko na lagi po siyang may binibigay na premyo. Amen. Hindi po niya ako pinapabayaan sa lahat ng kapangailangan. Amen po. Alam naman po natin na sa trabaho ko, marami po talaga ang naglalabdit sa akin. Salamat po sa Panginoon dahil mabuti siya sa lahat ng oras at panahon. Hindi po siya naiiwan o nagpapabaya sa buhay natin. Yun lamang po. Salamat Diyos. Amen. No? Tunay po na napakabuti ng Panginoon. Talaga, lalapit ka lang sa Diyos. Yung Matthew 11:28, no? Sabi niya doon na lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na lubhang nahihirapan at nabibigatan sa inyong mga pasanin. Ang sabi doon ng Diyos, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Wala po atang tao din. Malakas niya po na para sa ating Diyos na buhay. No, yun lang no, na maalala mo yung verse na yun. Wala kang bagabag, wala kang doubt na hindi ka tutulungan ng Panginoon kasi ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa Diyos mo lang, matatagpuan, no? Sa mundo, pagod ka na, araw-araw ng buhay mo. Wala kang ibang naramdaman, kundi pagod, bigat, pero
nung dumating ang Diyos sa buhay mo, yung kapahingahan, yung kapayapaan, araw-araw mo nararanasan. So, yun po. Sino po ang nais magpasalamat sa Diyos na buhay? Pakamakan po natin ng buhay na Diyos sa buhay po ni Mama Dul. Yun po, nais ko rin po pasalamat. Kagabi na naman po na, alam niyo po kagabi, bago po kami umalis, yun po yung tinataas po ni Annabel dito, pinapasalamat ng kapatid ko na nasa harap naman po ng, alam niyo na po yun. Pero alam niyo po, bago ako umalis, sabi ko, sa isip ko lang po, ikaw na po, Lord ang bahala sa kanya. Tapos alam niyo po, pagdating ko kagabi, sabi ko, sabi ko, okay lang kasi tito mo. Okay naman, tulog naman siya. Tapos kaninang umaga, nalaman ko po na yun po, siya mismo nag-iwan sa inuman. Tapos, yun, natulog na rin po siya. Kaya alam niyo po, ang Panginoon talaga, hindi po talaga nagpapabaya na tayo ay magpabigat sa ating mga kalooban. Di ba po, kaya alam niyo po, sa Panginoon talaga, wala talagang imposible sa Kanya, na sa Kanya lang po tayo manalig at umasa sa Kanyang kapangyarihan. At yun po, pinapasalamat ko rin po, ang maliit lang po na bagay, na matagal na po yun na laglag po yung takip ng papango ko. Tapos sabi ko, saan kaya yun? Sabi ko, hindi ko talaga makita, hindi namin makita. Akalain niyo po, nung kaninang umaga, nakita po ng anak ko na pinaglaruan ng pusa, yung takip ng pabango ko. Ay, sabi ko, salamat sa Panginoon. Sabi ko, siya talagang gumagawa ng kaparaan. Salamat sa Panginoon. Yan lang po. Amen, no? Tingnan mo, mabuti talaga ang Diyos. Alam mo, kahit sa maliit na bagay, pag nakita ng Diyos na nagpapasalamat ka, tuwang-tuwa ang puso ng Panginoon. Kasi marunong kang mag-appreciate ng kahit na maliit na bagay. Amen, na pinagpapasalamat mo sa Panginoon. So yun, salamat po sa buhay ni Mama Dul. Amen, salamat po sa, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Mama Junalisa. Mapagpalang umaga po sa ating lahat at sa Diyos na buhay. Tunay nga rin po na ang Diyos ay mabuti. Na yung pong kapatid ko, tunay di ba po, hindi naman po talaga siya nag-church. Pero lagi ko pong pinagpipray sa Panginoon na pag-aalis kami sa rice mill. Sana nagising siya kasi di ba po, hindi niya talaga nauunawaan kung anong ginagawa namin dito. Kasi laging nagtataka siya, bakit natatakanta kami pag pupunta rito. Lagi kami para sa kanya, ano bang ginagawa nila doon? Ba't aligaga sila pagka oras na po ng gawain. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na magkaganon lang kasi ang ginagawa niya, nakikita ko gising na siya. Ang gusto ko lang pong ihayag sa Panginoon na salamat sa Kanya na pinaparimayin sa Kanya sa kabila pa na hindi niya nauunawaan yun. Pero po yung pag-aalis na kami, nire-remind po ng Lord sa Kanya na kailangan gumising na siya kasi aalis na kami. Na di ba po, makikita mo yung pagkilos ng Lord na ingin mo po talaga sa Kanya na kahit hindi niya nauunawaan ng kapatid ko kung ano yung ginagawa namin dito, hilingin mo lang po sa Lord na, Lord, ikaw po yung bahala sa Kanya. Kapag po aalis na kami, ipaunawa mo po sa Kanya. At talaga pong tunay na tumutugon po ang Diyos. Kasi nakikita ko doon sa kapatid ko na hindi man siya nagsasalita. Nakikita ko na bagamat ganun siya. Alam ko ang Lord na gumagawa sa buhay niya. At yung po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na talagang ang Diyos ay buhay. Katulad doon sinasabi ni Mama Dol, doon sa kapatid ko din na yun. Kaya nga sabi ko, ang galing ng Lord, ano, kasi pag-aalis na tayo, saka siya gumigising. Kaya po yun, salamat sa Lord, tsaka sa isang linggo ng pag-iingat, salamat sa kalakasan, salamat sa, yung po, yung mga malulusog po tayong lahat, at sa Diyos po lahat ang papuri, yun po. Amen. Salamat po sa Panginoon. So yun, bilis ng oras. Dito naman po tayo sa boys. Sino po ang nais magpasalamat? Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Daddy Jose. God is good. Magpapasalamat dahil yung pagtako nung nakarang linggo, kung nagkaroon na kami ng pera na binigyan sa amin ng may-ari ng lupa. So, dalawang buwan na panalangin ko, naibenta na yung lupa. So, masarap talaga pag may pera ka. Pag wala kang pera,
masaya din kaya lang. Siyempre, mahahating puso mo. Salamat, nagkaroon kami ng 200,000. Di ba masarap yun? Salamat siya. Talaga nun. Amen, no? Pagpapala ng Panginoon, no? Kapag talaga no, nakita ng Diyos yung puso mo na totoong sumusunod at naglilingkod sa Panginoon. Alam niya, yung desire ng puso mo, no? Grabe si Dad Jose. Walang trabaho yan, pero pinagpapala ng Panginoon. Amen. Sino pa po ang nais magpasalamat sa Panginoon? Amen. Wala kasi malakak po sa buhay ni Kuya Tonton. Kas. Iasaw ko, pangtako eh. Lang, at yun ang bakit nun, nono ako lang eh. Nono kami si Papa Ernest. Nono kami, Tita, tama po, ito po. Salamat sa buhay ni Kuya Tonton. Sino pa po ang nais magpasalamat? Amen. Palakpakan natin ang buhay na Diyos sa buhay ni Kuya Luigi. Mabuti po ba ang Diyos? Yun po, magpapasalamat ko po yung sa nagdaan linggo po na naranasan ko po yung kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Nung Wednesday po, uwian na po namin sa school po noon. Tapos po, yung baon po na binigay po sa akin ni Mama na 100 na good for 2 days na po, nawala po sa room. Tapos po, nung paglabas ko na po sa paglabas ko po ng gate sa Colegio de Roma, akala ko po nalaglag po sa batuhan. Tapos po nung tinanong ko po yung mga klase ko po pagbalik ko, sabi daw po, may nakapulot daw po sa room. Ayun po, buti po doon po nalaglag. Kasi po kung sa labas po yun, panibago na naman po, hingi na naman po kay Mama. And yun po, pinagpapasalamat ko rin po nung pag-uwi ko rin po ng bahay po. Nagtaka po ako kasi po may 2 sakong bigas po sa bahay. Akala ko po, bumili po si Papa. Kasi po, wala na po kami, konti na lang po yung bigas po namin. Tapos po, pagbukas ko po nung Facebook, nag-scroll po ako, nakita ko po yung picture ni Mama. Yung po pala, nanalo po pala siya po ng 2 pong bigas. Yun po. Salamat po sa Diyos ko naman. Amen. Salamat sa buhay ni Kuya Luigi. Ang hindi mo pasalamat sa Diyos, no? Ayan, no, talaga yung pagpapala sa buhay ni Kuya Luigi at sa kanyang pamilya ay naroon. Salamat sa kanyang buhay. Sino pa po? Isa na lang po. Palakpakan ko natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Daddy Liz. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa ating puntakin ng Diyos na buhay sa isang linggong pagsama sa aking buhay, sa patuloy na kalakasan na pinabayaran po sa akin ng Panginoon, at sa bawat hininga na patuloy na pinagkakalob sa akin, kasama po ang aking mga pamilya, patuloy na kagalingan ng mga anak ko na malayo po sa mga sakit karamdaman, at sa aking buhay po yung mga mabubuting bagay na pinaparanas po ng Panginoon sa akin, sa kabila po ng sinasabi nila na mahirap daw buhay. Pero sa atin po sa Jesus My Life, hindi po natin naranasan yun. Dahil po, yung lahat ng bagay, pinagkakatiwala po natin sa Panginoon. Kaya naman po, yun po yung laki ng bagay pala na sinasabi ng Panginoon sa ating buhay na pag tayo lumapit sa Kanya, ang lahat ng bagay ay siya na po yung magpupuno. Unahin lang po natin siya. Salamat po sa sinabi ni Jesus Christ sa Mateo 6:33 na unahin lang po natin siya. Amen. At ang lahat po ng bagay ay Kanya nagdadagdag. Maraming salamat po sa Panginoon. Sa Diyos po lahat ang kapurihan. Amen. Salamat. Tunay nga nung walang bagay na mahirap sa Panginoon. No? Lahat ay kaya niyang gawin sa ating mga buhay. So yun po, tapos na po ang ating pagpapasalamat. Ang nais ko magpasalamat ay sa susunod na linggo na lamang po, ihanda na po natin ang lahat ng nais nating pagpasalamat sa Panginoon. Ako rin naman po ay sa maikling minuto ay nais ko rin magpasalamat sa Panginoon sa lumipas na isang linggo, lalo na ng Thursday, nakala ko tayo mga kaabot. Sabi ko, tutugtog ako, Lord. Nag-sorry ako sa Panginoon. Kasi nung Thursday, kaya ako na-late, nasiraan ako. Galing akong Bulacan.
Sa kalagitnaan ng biyahe ko, bilang huminto yung motor, sabi ko po rin yung Panginoon. Uwi na lang ako, gano'n. Tapos, as in talaga, ang pitsang bagay pinagpapasalamat ko doon sa Panginoon ay, ako lang halos sinasa kalsada, ang luwang talaga. Kasi wala sa likod ko. Huminto talaga siya ng biglaan. So, ang bilis ng takbo ko, tapos biglang hinto. Sabi ko, purihin ng Panginoon. Kung mayroon ako sa likod nun, ay salpok talaga. Pero, syempre, laging, bago ko mandar, lagi ako nanalangin sa Panginoon na talagang ingatan niya ako. Ilayo niya ako sa kapahamakan. At yun nga, nasira yung motor ko. Pero isang bagay pinagpapasalamat ko na hindi naman dahil nasiraan ako, kundi nakakabot ako sa gawain ng Panginoon nung araw na yun. At the same time ay, nung nasiraan ako ay, doon mismo talaga, malapit sa paggawaan. Amen. Yung kabutihan ng Panginoon, no, na sa tuwing nasisiraan ako, malapit sa paggawaan, mayroong gagawa. Alam mo yun, yung ganong kabutihan ng Panginoon na kahit na, talaga hindi ko lubusang maunawaan talaga, no? Bagaman may pangit na nangyayari, pero nandun pa rin yung tulong at yung pag-abot ng Panginoon at hindi kanya pababayaan. Alam niya yung laman ng puso. Alam niya na patuloy na talaga nandun yung kabutihan ng Diyos sa patuloy na sumusunod at naglilingkod sa Salamat po sa Diyos na buhay.